Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. One night mistake or a one night that will last a lifetime? Tunghayan po natin sa kwentong pag-ibig ni na Alex at Emma kung maaari nga bang maging tama at panghabang buhay ang isang pagkakamali. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa mga kwento ni Angelina. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ang ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Emma is with her best friends Harper and Gianna. Nasa bar sila. They were celebrating dahil nakatapos na naman sila ng project sa kanilang firm. Emma never drink dahil ayaw ng magulang niya. Pero minsan, nakakatikim naman siya pero konti-konti lang. Emma, ngayong gabi lang magwalwal ka naman, sabi ni Harper sa kanya. Ayoko. Sagot niya habang tumatawa at kumakain lamang siya ng kung ano sa gilid habang ang mga kaibigan niya ay nag-iinom sa tabi niya. Paano ka magkakajowa niyan? Tanong sa kanya ni Gianna pero inirapan lamang niya ito. Sanay na siya sa mga kaibigan niya na lagi siyang niloloko. Di pa rin nakaka-move on, te? Tugtong nito. Sabay-sabay silang tumawa pero alam niyang naka-move on na siya. Ayaw niya lang muna mag-boyfriend dahil pare-parehas lang ito ng habol sa kanila. Kapag binigay na, iiwan na siya nito. Kapag di ka uminom, ipapakilala kita kung kanino, sabi sa kanya ni Harper. Tiningnan siya nito ng maigi. Hindi siya iinom, paninindigan niya. Pero tumayo ito at lalakad na paalis ng upuan nila. Tumayo si Emma. Oo na, iinom na ako, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nakita niyang tumigil si Harper sa paglakad. Iinom din man pala pinapahirapan pa kami, sabi ni Gianna. Sabay tumawa ang dalawa niyang kaibigan. Binibigyan siya ng pinibigyan ng alak at patuloy naman siyang inom ng inom. Nararamdaman niyang nahihilo siya. Tumayo siya. Pupunta lang ako ng CR, sabi niya. Nagpunta siya ng CR. Dire-diretso siyang nagpunta ng CR. Alex Pierce. Nasa bar siya dahil niyaya siya ng mga kaibigan niya. Mas priority niya ang trabaho niya. Hindi siya mahilig sa mga bar dahil sayang ito sa oras. Mas maigi pa kung magpapahinga siya sa gabi para makapagtrabaho siya sa kumpanya niya kinabukasan. Pre, ang gwapo-gwapo mo na kasi mangot ka, sabi ni James sa kanya. Tinignan niya lang ito dahil mukhang tanga dahil sa accent nito. Lahat kasi sila ay may ibang lahi. Pangit mo, sabi niya dito tsaka sila nagtawanan. Juice dude, ang daming babae ngayong gabi, sabi ni Carter sa kanya. Tumayo lang siya at iniwan ng mga ito. Nag-CR siya, paglabas niya ng CR ay may bumangga sa kanyang babae. She met different girls with different faces, but this girl, her face is beautiful. Ang gwapo mo naman, sabi nito sa kanya. The girl is drunk. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Feeling niya ay nalalasing din siya dahil sa amoy nitong babae na ito. Ay, sorry, sabi nito sabay tawa. Iniwasan siya nito pero hinila niya pabalik ang braso nito. Ano? Hindi pa tapos ang sasabihin niya nang bigla siya nitong halikan. He opened his mouth. He never done this before. He didn't want to date anyone na galing sa bar, but he openly opened his mouth with this girl. He grabbed her waist. Napaungol ito at lumayo sa kanya. Oh my God, I'm drunk, sabi nito at lumayo sa kanya pagtapos siya nitong halikan sa pisngi. Hindi niya namamalaya na sinusundan na niya ang babaeng ito. Nakita niya na kinuha nito ang bag nito. Alam niyang may kasama itong iba dahil may iba pang bag. Dumiretso ito sa parking area. She was looking for her keys. Hindi niya ito makita. Naramdaman ata nito na asa likod siya nito. Humarap ito sa kanya. Huy, Pogi!
sabi nito at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito at muling hinalikan. At sumagot na naman siya sa halik ng babaeng hindi niya kilala pero gustong gusto niya na mahalikan. "Where's your car?" tanong nito sa kanya. Tinuro naman niya ang Hummer niya na nakapark sa kabilang area. Naglakad ito papunta doon. "Open," sabi nito at binuksan naman niya. Sumakay ito, maging siya ay sumakay din. Hindi niya alam bakit siya sunod ng sunod sa babaeng ito. Maybe he just wanna get laid tonight. Humiga ito at tinanggal ang sapatos nito. "Iuwi mo na ako," sabi nito. He just wanted to get laid. That's what he's thinking, kaya dinala niya ito sa bahay niya. He's living alone. His family were on the province. Mas gusto nito ang buhay doon dahil tahimik. Pinapasok niya ang babae. Umupo ito sa sofa. "What's your name?" sabi niya dito. Ngumiti ito sa kanya. "Emma," sabi nito. "Can you give me a glass of water?" sabi nito. Kumuha naman siya ng tubig para painumin ito. Ininom naman niya. "Hey, kiss me!" sigaw nito. Hindi siya halos makagalaw. Hindi niya alam kung baliw ba itong babaeng ito. Lumapit ito sa kanya at una siyang hinalikan. He can feel his manhood growing. Emma touches his manhood. With this, he grabbed her hand. "Are you crazy?" sabi niya dito. Hinawakan nito ang pisngi niya. "Kiss me," sabi nito. Pero nakita na naman niya ang napakagandang mukha nito. He kissed her. "Remove my dress," utos nito. "Ang ingay mo," sabi niya dito. Natawa naman ito sa kanya. Tiningnan siya nito. "Then, make me shut up." At muli siyang hinalikan. He was sitting in the couch while this girl is sitting on top of her. He managed to remove her dress. Tumayo ito at hinubad ang underwear niya. It's like this girl is giving him a show. Tumayo siya at sinunggaban ito nang wala na itong kahit anong damit. Mabilis din niyang nahubad ang damit niya. "I don't do drunk," nasabi niya. Tumingin naman ito sa kanya. "Then, I'm not drunk," sabi nito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Actually, hindi siya payat na babae. Siya ay isang chubby na babae at sa tingin niya ay cute ito. Sinipsip niya ang dibdib niya. "Ah," sabi nito. Tumingin ito. Muli niyang nasaad nang tinanggal ni Emma ang pagkakabuklod nilang dalawa. Kumandong si Emma sa kanya na parang bata at hinalikan siya sa pisngi. "Thank you, Pogi," she whispered, then closed her eyes and hugged him. "This girl makes me crazy," he whispered as she carried her in his bedroom. Inayos niya ito ng higa. Pagod rin siya. He slept beside her. He woke up in the morning with a handwritten letter. "I'm so sorry for what happened yesterday night." Napakunot ang noo niya at tumakbo siya sa baba ng bahay. Nakita niya na umalis na nga ang babaeng kinabaliwan niya kagabi. Bullshit, wika niya. Emma Fajardo. She opened her eyes. Fuck, this is not my house. Mahina niyang bulong. Tumingin siya sa gilid niya at nakita ang lalaking malaki ang katawan. Shit, fuck! Anong ginawa mo, Emma? Bulong niya. Dali-dali siyang nagsulat para sa lalaki na ito. Hindi na niya nakita ang mukha nito. Dahil mabilisan siyang nagbihis at umalis, dumiretso siya sa bahay nila ng kaibigan niya. Bitch! Sigaw ni Harper sa kanya. Pagkakita sa kanya, I know, I was sleeping in someone's bedroom last night, sabi niya. At umupo sa sofa. Nakita niyang pababa si Gianna sa hagdan. Iisa lang ang bahay na binili nilang tatlo. Oh, ano, nakatrim ka ba ng hotdog kagabi? Sabi nito sabay tawa. Oh my God, I can't remember anything. I didn't even know his name. Sigaw niya. Nagtawanan naman ang mga kaibigan niya. Umakyat siya at naligo sa kanyang kwarto. Ramdam niya ang pagbintig ng kanyang utak. Ni hindi niya maalala ang nangyari noong gabing yon. Whatever. It's not like I'm gonna see whoever he is. Sabi niya at nag-ayos siya para sa kanyang trabaho. Alex Pierce. Pumasok siya sa opisina niya. Nakita niya ang mga kaibigan niya sa inaabangan siya. Who did you got last night? Tanong ni Carter sa kanya. He just continued walking. Maybe he didn't get some. Sabi naman ni James. He was so frustrated. Inilabas niya ang note na iniwan sa kanya. His friends gathered around him at tumawa. Tinapik siya ni Carter. Oh man, you didn't do good last night? Sabi nito at tumawa. Shit! Sigaw niya. Why? Why didn't you like that? She left? Malay mo,
Kapag nagstay pa yan sa'yo, magiging clingy pa siya. It's just a one-night stand, bro. Sabi ni James. He'll look at him. Maybe he's right. Pero sa loob-loob niya, ay gusto niyang makitang muli ang babaeng iyon ng umagang iyon. Umalis sa mga kaibigan niya. Tinuloy niya lang ang trabaho niya pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang babaeng ito. Hey, I'm going home. Pero kila daddy muna kami dediretso. Sabi niya sa mga kaibigan niyang asa Pilipinas. Mom? What's that? Tanong sa kanya ng anak niya. 2 years old pa lang ito kaya bulol pa. Tita Harper and Tita Gianna, sagot niya dito. Maraming nangyari sa buhay niya sa loob ng 2 taon. Umalis siya ng Pilipinas because of some reasons. Pero patuloy pa rin nagpapatuloy ang business nilang magkakaibigan. They just created a branch in New Zealand. She called him and she called her ma'am. Ma, can you pick us up? Flight na namin bukas. Bukas kami darating. Sabi niya dito. Okay, baby. Here's your daddy, Nak. Nak? Dala mo ba si Liam? Her father asked her. Yes, Dad. Sagot niya. Tinignan niya ang anak niya na naglalaro ng laruan. Hinanda na niya palabas ang gamit nila sa kanilang bahay sa New Zealand. They rode their airplane for about 10 hours. They arrived at the airport. Paglabas niya, ay may kakaunting mga reporter. Yung film nila sa Pilipinas ay sumikat din ngayon. Gayon din sa New Zealand. It's not that big but some people knows who they are. They just took her picture with her son. They didn't ask her question. It's just for the business. Magazine pictures. Nakita niya ang kanyang mama at papa. Kasama ang kanyang 3 kapatid. Ang kuya Ezra niya, si Ate Evelyn at doon ang bunsong si Elizabeth. She hugged her parents. We missed you, baby, sabi nito. Niyakap din niya mga kapatid niya at umalis sila para umuwi. They had their dinner in the house. Kwentuhan habang dinner, then after that, they decided to call the night. She told her son to go to sleep na. Pinatulog niya ang anak niya. Lumabas siya sa terrace, sa kwarto niya. Then, she heard her mom na pumasok sa kwarto niya. Lumapit ito sa kanya. Niyakap siya ng mama niya. It's been 2 years simula nung nagkita sila. Kami ng daddy mo. Sorry for not being there beside you when things got rough. Her mom said. Ngumiti lang siya. Kahit masakit, 2 years na siyang mag-isa. Her mom hugged her. Baby, sabi nito sa kanya. Nanghina siya. Ito ang unang pagkakataon na may yumakap sa kanya. My baby died, ma. Sabi niya. I know, baby. Tinatapik lang ng mama niya ang braso niya habang iyak siya ng iyak. Then, they heard the door opened. It's her daddy. Lumapit ito sa kanya, then hugged both of them. I love you both, sabi nito. Liam is our gift. He's your gift, sabi ng mama niya sa kanya. She nodded. Yes, mommy and daddy, Liam is my precious gift that I have received in my life, and I will not let anything happen to him. Her parents kissed her, then they left the room. Alex Pierce. Bumalik ang isa sa may-ari ng EHG Architectural Firm. Nakita niya ang headline sa newspaper na binabasa niya. Muli niyang nakita ang mukha ng mga babae. Fuck! Sumigaw siya. Napatingin sa kanya ang kaibigan niya. They read the news. Why are you shouting? It's just Emma, sabi ni James. You know her? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Yeah, best friend siya ni Harper, sabi nito. Who is Harper? Tanong niya dito. His cousin, sabi ni Carter sa kanya. Fuck! Sigaw niyang muli. Ano ba? Kanina ka pa mura na mura, sigaw ni James sa kanya. She's the girl! Mahina niyang sabi. All of his friends were shocked. Then, they look at the newspaper. She has a fucking child, Alex. Is that yours? Tanong sa kanya ni Carter. Kinuha ulit niya ang newspaper. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. We have a meeting tomorrow with them regarding our joint business building, sabi sa kanya ni James. Anong gagawin mo? Tanong nilang dalawa sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag nakita niya ito. Ang alam lang niya ay gusto niya itong makita. It's been 2 years since that day. He can't even kiss another girl after that happened. Kinabukasan, papunta na sila sa meeting place with Emma and her friends. So Emma pala ang pangalan niya. Nakatingin siya sa salamin. Si James ang nagmamaneho habang si Carter ay nasa shotgun seat. Anong ginagawa mo? Tanong ulit nila. I don't know.
May meeting ka? Be professional. Sagot niya. Nagtawa na naman ang kaibigan niya. Nakarating sila sa isang restaurant. He is nervous. Napamura siya ng mahina. Hindi niya alam bakit kinakabahan siyang makita itong babae na ito. The three ladies were there already. Kuya here. Tawag ni Harper sa kanila. They sat down. He is looking at Emma and it feels like he doesn't know him. Hi, this is Gianna and Emma. I'm Harper. Sabi nito. Alex and Carter. Sabi naman ni James. They discussed the whole plan but in the whole meeting, he is only looking at Emma. She doesn't even remember him. Emma, do you know Alex? Rinig niyang tanong ni James. Ay, oo kuya. Sabi nito. Napatingin ulit siya dito. I think I read articles about him. Can we call you kuya? Lahat kayo? Tugtong nito na sabay nagtawanan si James at Carter. After the meeting, they just ate. Excuse me. I'm gonna take this outside, sabi ni Emma at umalis. He followed her. Yes, baby. Mom is going home later, ha? I told you to come with us. You want to play with Lolo, eh di ba? Sabi niya dito at binaba ang phone. She bumped into Alex. Oh, I'm sorry, sabi nito. Tinitigan lang niya ito. Those lips, dun lang lamang siya nakatingin. You don't remember me? Tanong niya dito. Why? Do I have to remember you? Sabi nito. Then, he kissed her. God, he realized how he misses those lips. Tinulak siya nito at sinambal. Are you crazy? Papalampasin ko to kasi client namin kayo. Are you drunk? Ang aga-aga? Sabi nito at iniwan siya. He wanted to punch someone. She doesn't remember him. Bumalik siya sa table at wala na dun si Emma. Anong nangyari sa kaibigan mo? Tanong niya kay Harper. Oh, she wants to go home na daw eh. Sabi nito. Sa susunod, hindi na natin itutuloy ang proyektong ito kung hindi kayo kumpleto. Sabi niya dito, tumango naman ito habang nakatingin sa kanya. Emma Fajardo. She wanted to go home that bastard kissed her. She didn't even know him. She touched her lips as she was driving the feeling. It's like she remembered a kiss like that before. Pero pinagpaliban lamang niya ang iniisip niya na iyon. Sinundo na lamang niya ang anak niya at tumuloy sa bahay nilang tatlo. And to her surprise, andun yung tatlong lalaki na kamiting nila. Tatas! Sigaw ng anak niya sa mga tita niya. Lumapit ang mga ito. Tumingin ito kay Carter. Alex Pierce. Dumating si Emma at ang anak niya. Tatas! Sigaw nito at lumapit sa kanila at lumapit kay Carter. You? Ma? Daddy? Tanong nito. Liam, Andre, come here. Sigaw ni Emma. I'm so sorry, kuya. Sabi nito. Naiinis siya. How old is she? Tanong niya dito. Kahit alam niyang naiirita ito sa kanya, dahil sa itsura nito ay sinagot pa rin siya nito. 2 years old. Sagot ni Emma. Napaupo si James sa sagot ni Emma. He's not stupid. All of them are not stupid. Everything happened 2 years ago. He knows this is his son. Nakita niyang nakatingin ang magkaibigan niya sa kanya. Who is the father? Tanong ni Carter. Excuse me. Hindi kasi Kuya James. Sagot nito. Who's the father? Tanong naman ni James at binaba ang bote. Kuya! Sigaw ni Emma. Just answer, Emma. I'm just curious. Sabi nito. Taga New Zealand. Sagot nito. He clenched his fist. Let's go. We have another meeting. Sabi niya. Tumayo naman silang magkakaibigan. Hindi ako sasama. Napatingin siya kay James. Iuwi mo na yan. Pangit na yan. Kailangan ko pang makimarites. Sabi nito. At ibinigay ang susi kay Carter. He never drives because of the accident that happened to him. Emma Fajardo. Kuya. Napatingin sila nang nakita nila na bumalik si Kuya James. Dito muna ako. Gusto ko makalaro yung anak mo, Emma. Sabi nito at umupo sa tabi ng anak niya. Ang weird mong kaibigan yung isa, no? Sabi niya dito. Tumawa lang ito. Hinampas ni Harper si James. Why did you ask how old is Liam? You know what happened naman to Emma? Sabi nito. Tumawa ito. Gusto ko lang may hindi makatulog. Sabi nito. Who? Tanong nila sabay-sabay. Secret. Sagot naman ito sa kanila. Tumingin siya kay Emma. Kailan kayo huling uminom tatlo? Tanong nito. 2 years ago. Emma was so wasted at time. She doesn't remember anything. Sabi ni Gianna. Tumingin naman si James kay Harper dahil ayaw niya na umiinom ito sa mga bar. Daldalita.
sabi ni Harper at nagtawanan sila. Tumingin naman sa kanya ulit si James. Why are you looking at me like that? Tanong niya dito. You don't remember Alex? Tanong nito sa kanya. Bakit niya naaalala si Alex? Tanong ni Harper. That night, you got wasted. Andun din tayo. Sabi nito. Oh my God, Emma! Alex was the father! Magsasalita pa sana si Gianna. Naramdaman ni Emma ang pagyuko ng kanyang tiyan, lahat ng kanyang emosyon, ang kanyang sanggol, parang malapit na siyang masusuka. Upo siya. I'm sorry, sabi ni Gianna sa kanya. Ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos ay bumalik muli ang mga alaala. I feel like I'm gonna throw up. Wait lang, sabi niya sa kanila. Umakyat siya sa kwarto niya tapos sumuka sa bowl. Nilapitan siya ng mga kaibigan niya. I'm okay, pwede bang alagaan mo si Liam? Maliligo lang ako. Kilala niya ang kanyang matalik na kaibigan. Alam nila ang lahat tungkol sa isa't isa. Alam nila kung kailan tatawid sa linya at kung kailan magbibigay ng espasyo. She took a shower and cried herself for half an hour. Pagbaba niya, ay nakatingin lang si James sa kanya. I will go na, sabi nito at hinalikan sila isa-isa sa noo. Nagtawanan silang lahat ng sabi ni Gianna. Dapat sa akin sa lips, James. That's what she always do. She will cry then after that, strong na ulit. Si Liam ay regalo niya mula sa Diyos. Nakasalubong niya ang isang babae sa New Zealand. Sinamahan niya ito sa ospital dahil makanganak na ito. The mother was sick. The mother requested if she can be the mother of the child because they have no family there. Ang mapupunta lang sa orphanage ang anak niya. Kakamatay lang ng anak niya nun. She had a miscarriage because of overworking. So, she said yes, and then she had Liam as her child. Every time they had a meeting with Alex, she felt weird. Hindi niya alam if James already told them what happened, but she knows James is not that kind of person. Lagi siya nitong tinitignan. One time, nagkasalubong sila. Tinignan lamang siya nito ng matagal at biglang umalis din. And now, meron na naman silang meeting. After this, punta kayo sa bahay, celebration lang kasi masaya ako, sabi ni James. Tumayo naman sila ilang minuto pa ay narinig ang poong niya. She answered it. Nak, andito kami sa ULG Hospital, sa Liam. Sabi ng nanay niya, hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito at ibinaba niya ang phone, tumayo siya. Something happened to Liam, can I go na? Tanong niya. Kabang-kaba siya. Hinahalongkat niya ang bag niya para sa susi. Hindi niya makita dahil nanginginig na siya. I'll drive you, sabi ni Gianna. No, di ba tapos ang meeting? I can manage. Sabi niya, no, you can't. Nanginginig ka. Paano ka magdadrive? Sabi ni James. I drive her. Tumayo si Alex at lumabas ng pinto. Go na. Emma, si Liam. Tumakbo siya. Sinundan niya si Alex sa nagmamadali din. Sumakay siya sa sasakyan nito na Hummer. Feeling niya, nakasakay na siya dito before. Yeah, the night they had their one-night stand. Walang nagsasalita ni isa sa kanila. Iniisip lang niya ang anak niya. She wanted to cry because of nervousness, but she can't. She had to be strong. Pagkadating nila sa ospital, ay bumaba siya agad. I'll park the car, sabi sa kanya ni Alex. She feels weird. Ihahatid lang naman siya nito. Pero kailangan pa nitong sumama sa loob. Pero mas inuna niya takbuhin ang anak niya. She saw her mom. Nakakain ng seafood. Allergic pala siya doon, sabi nito. Andun sa kwarto, nagpapahinga. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto. Nakita niya ang anak niya na tulog. Narinig niyang pumasok ang nanay niya. She looked at her mom. He said, he's with you. He looked at Alex. Ma, bakit kumain ng seafood? 2 years old pa lang ito eh. Hindi pa dapat pinapakain ng mga malalansama naman. Sabi niya dito nang naiiyak. I'm sorry. Nadala lang kasi kami sa emotion eh. Natuwa kami. Sabi nito at niyakap siya. Man naman eh. Alam niyo na nga, diba? Sabi niya nang umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang anak. I'm sorry. Sabi nito at tinlikan siya sa noo. Okay ma, next time please, be careful. Sabi niya dito. You can go home na. I know, Dad is waiting for you. Nagpaalam naman ang nanay niya at umalis. After 4 hours, ay pwede nang lumabas ang anak niya. Ilang oras din siyang naghintay maging si Alex din. Alex gave them a ride to James' house. They got to James' house. 4 lamang silang andon. Karga niya ang anak niya. Kuya, where I can put Liam? Sabi nito. Kinuha naman ni James ang anak niya at inakyat sa kwarto.
Nararamdaman niyang nakatingin sa kanya si Alex. "Thank you," sabi niya dito. Then, she got the water in front of her. "That's it? Thank you? Yun lang? Do you even know me?" Nagulat siya sa mga sinasabi ni Alex sa kanya. "Hindi mo man lang ba sasabihin na anak ko si Liam?" Nalaki ang mata niya. "Are you stupid? O feeling mo ako yung stupid?" Sigaw nito. "Alex?" Sigaw ni James sa kanya. "Why? Ipagtatanggol mo to? Napaka-selfish. May anak pala kami tapos..." Hindi natapos ni Alex ang sasabihin niya nang sampalin niya ito. "You think I'm selfish? Wow! You think I'm selfish?" Tanong niya dito. "Yeah. You go around here, flaunting my child and acting like nothing happened to us. Selfish ka!" Sigaw niya pabalik. "Hey! You don't know what happened?" Sigaw ni Harper. Napatingin naman sila dito. "This is bullshit." Sigaw niya. Aalis na siya nang hilahin siya ni Alex. "Can you leave the both of us?" Sabi nito. Umalis naman ang mga kaibigan niya at naiwan sila sa kitchen. "You're bullshit," sabi nito sa kanya. Muli niya itong sinampal. Sabi niya dito. Hinawakan nito ang braso niya. "I know, I shouldn't have you 2 years before," sabi nito. "And that's her last straw." Kumawala siya dito at pinaghahampas ito. "You shouldn't have me that time, you're right. You shouldn't have. You shouldn't have. If you didn't got me, I didn't have to feel the feeling of losing a child." Sigaw niya dito. Halata niya ang gulat sa mukha nito. "You're shocked? Huh?" "Ako shocked? In pain lahat-lahat? I guess that's the lesson. You shouldn't have me that night, so I won't have to suffer the feeling of losing someone. Liam is my greatest gift. His mother died tapos binigay niya sa akin. Kilala kita. Shouldn't have got me that night." Sabi niya dito. Nakita niya na tumalikod ito at umalis. She wanted to scream more of her feelings but she can't. Lumabas siya then she didn't saw Alex the whole night. Gusto niyang malasing. Alex Pierce. Umalis siya sa bahay ni James ng gabing iyon. Namatay ang kanyang anak na babae o anak na lalaki. Sobrang naiinis siya. Dapat nung una pa lang niya nalaman na si Emma yon ay inalagaan niya na ito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang bagay mula sa isang one-night stand. She liked her before that time. That's why she can't fuck any other girls. Dahil isang babae lang ang gusto niya. Maybe he likes her. Nagpunta siya sa opisina niya. Narinig niya ang tawag sa kanya ni Carter. "Hey, do you like Emma?" Tanong nito. No." Sagot niya. He heard him laugh. "Okay, then I'm gonna make my move. She's drunk right now." Sabi nito at binaba ang phone. Magtatrabaho sana siya na maalala niya na she's drunk. He knows what happens when Emma got drunk the last time. Dali-dali siya nagpunta sa bahay ni James. Nagulat sila nang makita siya. Tinignan niya si Carter na nasa gilid pero malayo kay Emma. "I told you, he liked her. Hindi yan pupunta dito kung di niya gusto si Emma. Okay na 10,000. Sabi nito. He saw them giving him 10,000 each of them. Even Emma. Lumapit siya kay Emma. Hindi na nito siya kilala? She even bet? Tanong niya sa mga kaibigan niya. No. Nagbigay lang siya ng 10,000. She didn't even know what we're talking about. Sagot ni Carter sabay tawa. I'll take her. Sabi niya habang hawak ang braso nito. Hi, Pogi. Sabi nito sa kanya. Sige ko, kunin mo na yan. Ako na bahala sa anak niyan. Pasususuhin ko sa daddy ko. Sabi ni Gianna. Nagulat sila nang masamid si James sa iniinom niyang alak. Bakit, James? Gusto mo din? Sabi ni Gianna. Tumayo siya at kinuha niya si Emma. Sinakay niya ito sa sasakyan at inuwi sa bahay niya. Inupo niya ito sa sofa habang tinatanggal niya ang sapatos nito. You're gonna fuck me? Nagulat siya sa sinabi nito. I don't do drunk girls, sabi niya dito. But Emma kissed him. He can feel the feeling he had before but he stopped. Kumuha siya ng malamig na tubig at pinunasan si Emma sa mukha. Unti-unti itong nahimasmasan. Madaling araw na nang mamulat ito. Tinitingnan lamang niya ito. Tumingin ito sa kanya at tiningnan ang damit niya. Bakit andito ako? Tanong nito sa kanya. We have something to talk about. Sagot niya dito. I told you everything already. Sagot nito sa kanya. I want to know what happened. Tumayo siya at binigyan na ito ng kape. I didn't know it was you. I didn't even remember that night. And I didn't even saw your face. That was my first time drinking that hard. Tapos nabuntis ako.
Nagtrabaho ako sa abroad, tapos nalaglag ako dahil sa sobrang trabaho. Then, she'll look at him. Are you gonna blame me na namatay ang anak natin? Sabi nito, hindi siya makasagot. What do you need to know pa? Sagot niya. Are you sober now? Tanong niya dito. Yes, I'm sober now. Hindi niya pinatapos ang sinabi nito at hinalikan niya agad si Emma. Iyon ang tanong ni Alex sa kanya. She didn't even finish her sentence. Alex just kissed her. You told me before to you? Sabi nito na bumitaw sa paghalik. I don't do drunk girls. You're sober now, so? Sabi nito at muli siyang hinalikan. Ito ang pakiramdam na naramdaman niya bago ang init ng hininga nito. She even tried kissing someone before, pero iba. Ito ang pakiramdam na hinahanap niya. Hinalikan siya nito pabalik. Pagkatapos ay binuhat siya ni Alex sa kama. Nakaupo siya sa kandungan niya habang naghahalikan sila. Hinalikan ni Alex ang leeg niya. Alex, napaungol siya. Oh God, that's what I wanted to hear. Bulong nito sa kanya nang tanggalin niya ang mga butones sa blouse nito. Inihiga siya ni Alex sa higaan. Tinanggal niya ang kanyang bra. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagsuso. Pakiramdam niya ay basang-basa na siya. Alex, ungol niya. Tinanggal niya ang pantalon niya. Tapos tinanggal niya lahat ng damit niya. Dinilaan ni Alex ang kanyang tiyan. Pinasok niya ang daliri niya. You're wet, baby. Sabi nito sa kanya. Then the same feeling again, she remembered him saying that before. Alex, ungol niya nang pumasok ito sa loob niya. Ang laki mo pa, pero sa tingin ko mas malaki na. Sabi niya, binuksan niya ang kanyang mga mata. Naalala mo? Tanong nito sa kanya. Some part of it, sabi nito, I can feel you getting bigger. She can feel she's full with him. Half Spanish siya, that's why. Oh my God, ungol niya. Emma, bulong nito sa kanya habang naglalambingan sila. Alam niyang malapit na silang makarating doon sa kasukdulan dahil kinagat siya ni Alex. She was about to remove herself so she can come not inside her but Alex. Itinulak siya pababa nang marating niya ang kanyang kasukdulan. Oh fuck, bulong niya. That's inside me. Sabi niya dito. Ngumiti si Alex sa kanya. Tapos inalis siya sa ibabaw niya. He's big. That's why she moaned again and nag-aayos na ang ari niya. He can feel Alex kissing the back of her neck. Can you wait? Napapagod pa ako. Sabi niya dito. Okay, later. Sabi nito. Nanlaki ang mata niya? No, this is the last time. Sigaw niya dito. But he kissed her again. Mas masarap pala kapag di ka lasing. May second round. She punched him. Ano tayo? He asked her. I don't know. Sagot niya dito. Ngumiti lang siya. Niyakap siya nito. Pwede ba tayo magpahinga saglit? Sabi niya dito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo. Nagising siya sa paghalik ni Alex sa leeg niya. Ang aga. Sabi niya dito. Yeah, so we have all the energy. Sabi nito. He started to kiss her again then nagmahalan ulit sila. Pagkatapos noon ay naligo na siya. Pupunta siya. Nakatingin sa kanya si Alex. I'm gonna go. Liam is looking for me. Sabi niya dito. I'll go with you. Sabi nito at naligo na rin at nagbihis. They were driving to their house. Liam is sitting outside the door, waiting for her. Bumaba siya sa sasakyan. Nakita siya ng anak niya at tumakbo sa kanya. Ma'am, saan papunta? Tanong nito. She laughed his learning Tagalog words. Maybe because of her mom and dad. Hindi niya alam ang isasagot. She's with me, cause I'm gonna be your daddy. Sabi ni Alex sa likod niya. I don't like you. No chocolates ka naman eh. Sabi nito. Tumawa naman siya. Pumunta ito sa likod ng sasakyan niya. Madami kaya, may toys pa. Sabi nito. Tumakbo naman si Liam at sinundan si Alex. Kumuha ito na gusto niya. Thank you. Sabi ng anak niya kay Alex. Alex carried Liam. They got inside the house. Wow, happy family. Nakakain ng hotdog o ng tahong? Tanong ni Gianna. Yung bibig mo, Gianna. Sabi ni James. Itong bibig ko para lang sa'yo. Sabi ni Gianna. Natapos naman ang kape na iniinom ni James. Tawa lang ang sagot ni Harper sa mga ito. Kinuha niya si Liam. Come on, let's take a bath na. Mamaya ka na mag-play. Sabi niya dito. Sumunod naman ito sa kanya maging si Alex ay sumusunod din. Diyan ka lang, bawal ka sa kwarto. Sabi niya dito. Bakit? I won't do anything. Andiyan si Liam. Sabi nito sa tumatawa. Pumasok sila sa kwarto.
Liam, put down the toy. Take a bath na. Sabi niya dito pero hindi nito binaba yung toy. Dinala nito sa banyo. Bakit ba di mo mabitaw-bitawan yung toy na yan? Tanong niya dito. Nakita niya yung si Alex na sumunod. Parang baliw ito dahil sunod ng sunod. Mami, open mo daw. Sabi ng anak niya sa kanya. Binuksan niya ito at isang singsing. Papakasalin mo ba ako? Tumingin siya kay Alex. Are you crazy? Kakakilala lang natin. Tapos ganito na? Sabi niya dito, look, I'm 31 and you're 29 na. It's time to settle. I've been waiting for you since that day. Will you marry me? Tanong niya sa kanya. Tumango lang siya. Pagkatapos ay isinuot sa kanya ang singsing nito. He kissed her cheek, then Natalie whispered, mamaya na yung two-part. Part 2. Then, he went outside. He kissed her son. I love you, baby. Sabi niya dito, tsaka ito pinaliguan. Pagtapos niyang bihisan ng anak niya, ay bumaba na sila. Alex told everyone about the ring. She's still in shock. She is afraid. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya. Pupunta na sila sa opisina nila Alex. Si Alex ang nagdadrive. Idinaan nila ang anak niya sa magulang niya then even asked their parents blessings and they approved. Are you happy? Tanong nito sa kanya. She looked at the ring. Yes. Sabi niya. Hininto nito ang sasakyan. I think you're not. Sabi nito. I'm just afraid of what will happen after this. Sabi nito. Alex held her hand. Just trust the process, Emma. Sabi nito. Hinatid siya nito sa opisina nila. Tawang-tawa naman ang mga kaibigan niya. Anong pinakain mo kay Alex? Turuan mo nga ako, papakain ko din kay James. Sabi ni Gianna. Sarili niya pinakain niya kagabi. Sabi ni Harper habang tumatawa. Maging ako rin ay natawa din. Makalipas ang 4 na buwan. Napakabilis ng lahat ng nangyayari. Buntis na naman siya 2 months. Sa susunod na buwan ay magkakaroon ng kasal sina Emma at Alex. Abala siya sa kanyang trabaho nang maramdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Nakita niyang umaagos ang dugo sa kanyang mga binti. Umiyak siya. This is happening again? She called Alex. Hey, I'm sorry, can we meet at UG Hospital? She ended the call. Pinunasan niya ang legs niya. Nagmaneho siya sa ospital. Nakarating siya sa ER, umiiyak siya. Muli siyang nakalaglag. Inihanda nila siya para sa operasyon. Bumukas ang kortina, nandoon si Alex. Umiiyak siya. I'm sorry. Iyon lang ang nasabi niya. Ipinaliwanag ng doktor ang lahat kay Alex. Kita niya ang sakit sa mga mata nito. Kinuha na siya ng doktor for raspa. Pagkatapos noon, ay nakaramdam siya ng antok. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Liam na natutulog at hawak ni Alex ang kamay niya. Nagising din ito. She cried again. I'm sorry for everything. Sabi nito, it's okay. Sagot nito, it's not. Let's cancel the wedding. Sabi niya dito. Tumayo ito at umalis na lang bigla. Hindi siya nito nilingon. Iyak lang siya ng iyak. Muling bumukas ang pinto pero mga kaibigan na niya ang niluwan nito. Hey, we saw Alex. He's wasted. Sabi ni Harper. I called the wedding off. Sabi niya. You know what, Alma? You're selfish. Sabi ni Gianna. Asa yun na lahat? Alex accepted you. 2 beses na din siyang namatayan ng anak. Hindi lang ikaw nasasaktan sa mundo, Emma. Si Alex din. You know what he can't drive bago ka dumating dito? You know why? Because the night after you left him, he got wasted in a minor car accident. Di mo ba nakikita na mahal ka na niya noon pa lang? Then, you came back, he drove you off? Whatever you want to go? Tapos ngayon you're just gonna call off everything he wanted? Sabi nito at umalis. She cried so Harper took Liam. Pinadala niya muna ito sa mama niya. Nung una ay ayaw nito dahil susunduin daw siya ng daddy Alex niya. Pero napilit din nila ito. She got up. It hurts but she can manage. She walked outside. She saw Alex. Umupo siya sa tabi nito. Hey, are you okay? Tanong nito sa kanya. I'm sorry, Gianna told me you had an accident before. Sagot niya. Tumayo ito. Kung maririnig ko lang yung sorry mo, iiwanan na kita dito. Sabi nito at tumayo. He was about to leave when she grabbed his hand. I'm sorry for being selfish. Akala ko ako lang nasasaktan pero hindi pala. Ikaw din. Ikaw ang tatay. You always ask me if I'm okay. Ikaw, are you okay? Tanong niya dito. Lumuhod ito at yumuko sa binti niya. Please, baby, don't call off the wedding. I've been waiting for you for how many years? I really love you. I don't know how to do this by myself.
Mawala ng anak at mawala ka. Hinawakan niya ang ulo nito. I'm sorry again for being selfish. I love you, sabi niya kay Alex. Tumayo si Alex at iginiya siya papasok. She was about to sleep. Pwede pa naman tayo ulit gumawa ng baby. Then, she smiled at him. Nasa waiting room siya, naghihintay sa paglabas ng kanyang kambal na babae. After 2 years, nabuntis si Emma and now, they were having twins. Napatingin siya sa anak na naglalaro sa tabi niya. Daddy, will you love me pa rin kahit na may twins na baby? Tanong nito. Ngumiti lang ito sa kanya. Oo naman, you're my best buddy. Tayong dalawa lang kaya ang boy sa bahay. Then, he kissed his son. He wanted to love Liam just like the incoming twins because of Liam is one of the greatest gift. Kundi dahil kay Liam, hindi na babalik si Emma dito. She will just stay in New Zealand forever. Bumalik si Emma dahil gusto niyang maramdaman ni Liam na malaki ang pamilya niya. After an hour, the twins were born. He saw Emma in the room. She looks tired. He kissed her. I love you. Isa pa. Sabi niya dito. Tigilan mo ako, Alex. 3 na yan oh. Yung kambal at si Liam pa. Sagot naman niya dito. Pagkatapos ng 4 na taon. Emma Fajardo. She prepared the breakfast of the twins, and Liam's breakfast. Alex is still sleeping. Hey, the school service is here, sabi niya sa mga anak niya. Liam got his bag, then hugged her, then ran outside. Pero bumalik ito at kinuha ang bag ng kapatid niya. Come on, let's go. Sa akin lang kayo tatabi bawal sa iba, sabi nito. She smiled and kissed all of them. Tinignan niya ang mga ito habang sumasakay sa sasakyan. Iniligpit niya ang gamit. Umakyat siya sa kanilang kwarto dahil hindi pa rin gising si Alex. Lumapit siya dito. Hey, tinapik niya ito pero bigla siya nitong hinila sa kama. Umalis na sila? Tanong nito. Papatayo na siya. Oo, umalis na. Sabi nito. Hinila siya nito kaya napaupo siya sa hita nito. He held her breast. Bakit wala kang bra? Tanong nito. Then, he kissed her neck. Alex, may pasok pa tayo. Pakiusap nito. Huwag na muna tayong pumasok. Minsan lang naman to eh. Sabi nito habang inaamoy ang leeg niya. Huy, anong minsan kada isang beses sa isang linggo hindi mo nga ako tinitigilan hanggang dumating yung mga bata? Sigaw niya. You're still noisy. Sabi nito. He kissed her neck. Then shut me up. Sabi niya dito. He kissed her neck down to her breast. Ang bilis itong nahubad ang damit niya. Tumayo ito at tinubad din ang damit nito. Now, they are both naked. Alex put his finger inside her. Still wet for me, baby? Bulong nito. Always gonna wet for you, baby. Bulong niya. Alex bite her shoulder. Ipinasok ni Alex ang daliri sa loob niya hanggang sa maabot niya ang kanyang kasukdulan. Pagkatapos ay muli niyang pinasok ang sarili sa loob niya. God, Alex! Sigaw niya. Baby, make me come. Bulong nito sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtutulak sa loob niya. Sa tuwing malapit nang maabot ni Alex ang kanyang kasukdulan, ay lagi niya itong kinakagat. Kinagat siya ni Alex. Tinulak niya si Alex na gusto niyang mapaibabaw. I want this position. She moaned. He sat on Alex's heart, ang long private part, daing ni Alex. Habang hinahampas niya ang sarili sa ibabaw niya, nakikita niya nag-e-enjoy si Alex. Hinampas pa niya ang puwetan niya. Oh, baby. Alex hugged her then bite her shoulder. He's gonna come again. Hinayaan lang niya. She fell into his side then she hugged him. Mamaya ulit. Sabi nito. Ngumiti lang ito sa kanya. She woke up with her twins. Mom, Arg. Sabi ni Lian. No, Mom. Mi Arg. Sabi naman ni Lina. She just laughed. Oh no, Mommy can karga both of you. Tell Daddy. Sabi niya. Nakita niya ang asawa niya na papasok ng kwarto nila. Karga nito sa Liam. Ay nako, kaya pala nagpapakarga tong dalawa dahil kinarga mo yan? Sabi niya kay Alex. And Alex laughed. Ibinaba nito sa higaan si Liam at binuhat ang kambal at hinalikan nito. Lumapit naman sa kanya si Liam at pinulungan siya ng, I love you, Mom. I'm excited to go to Spain again. At hinalikan siya sa pisngi. I love you too, baby big boy, na nagpapakarga pa sa daddy. Nagpapababa naman ang kambal at ginaya ang kuya nila. Lahat ng ginagawa ng kuya nila ay ginagaya nila. Nag-dinner kami. Then she told them to go to sleep dahil mahaba-haba pa ang flight nila bukas. They're going to Spain. Nagyaya ang anak nila na si Liam. They don't know why.
He always wanted to go there every time. Bumili si Alex ng bahay doon at mukhang nag-e-enjoy si Liam sa mga kaibigan niya doon. Tumingin siya sa labas ng terrace. Naramdaman niyang niyakap siya ni Alex mula sa likuran. Hey, what are you thinking? Humarap siya dito at niyakap ito. Wala lang. Iniisip ko lang yung dalawang mga bata. Sabi niya, niyakap siya na mahigpit ni Alex. Pinapanood nila tayong ngayon at inaalagaan nila ni Liam, Lian at Liana. Sabi niya, I love you. Sabi niya sa asawa, hinawakan ni Alex ang kamay niya at nagsayaw sila. Who knew? We will meet again that time. Imagine, 2 years? I'm looking for you for 2 years. And your James' cousin's best friend. Sabi nito sa kanya. Tumawa lang siya. Maybe, that's not our time to meet yet. Maybe, if I met you before that I can't have Liam. Sabi niya dito. Napansin niyang napaka-caring ni Alex ngayon. Huy, bakit ka ganyan? Lagi kang malambing. Sabi niya dito. He just smiled at her. Kasi malaki na yung twins. Kailangan na nating sundan. Sabi nito, tigilan mo ako Alex. Nagpatali na ako. Sabi niya dito, in-advise din sa kanya ng doktor dahil baka maging crucial na ang susunod na pag-anak niya kapag nabuntis pa siya. Either they gonna lose her or the baby. Why, it's too early pa. Sabi nito, anong early? I'm in my 30s now. I'm just happy that God gave me you, Liam, and the twins. What if I get pregnant, then I die? Sabi niya dito, yumakap naman ito na mahigpit at inamoy ang leeg niya. See? Let's just enjoy yung only sexy time. Dugtong niya dito para hindi ito magalit. Alex doesn't like the word dying. Lalo na pag si Emma. She even asked Alex what if she died. Alex get mad that time he doesn't like it. Tinaas niya ang kamay niya. Tinignan niya ang singsing ng kasal nila. Thank you for marrying me. Alex whispered to her. They just hug all night.